For 4 weeks now, we have waited and watched, lighting candles of hope, peace, joy, and love. We have prepared our hearts for the coming of Christ. Today, the waiting is over. Today, the promise is fulfilled. Jesus Christ is the light of the world. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Glory to God in the highest,
and on earth peace, goodwill toward all. Angels we have heard on, sweetly singing on the plains, and the mountains in reply, echoing the joyous strains. Gloria in excelsis Gloria in excelsis For to us a child is born, to us a son is given. And he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Come, let us worship Christ the Lord. Shall we all rise to sing Angels from the Realms of Glory? Angels from the realms of glory, in your flight o'er all the earth. He whose Son the ancient story, now proclaim Messiah's birth. Come and worship, worship Christ the newborn King. Shepherds in the field abide, watching o'er your flocks by night. God with us the every side, yonder shines the infant light. Come and worship Christ the newborn King. Sages lead your contemplation, brighter visions beam afar. Sing the great coronation, we have seen His natal star. Come and worship Christ the newborn King. Saints before the altar bend, watching long in hope and faith. Suddenly the Lord is in His temple shall appear. Come and worship Christ the newborn King. Mag-ampot ta. Sa among pagbaabot Ginoo niini nga adlaw sa imong adlaw nga natawan. Nalipay kami Ginoo tungod kay ang among mga paglaom, ang among mga kalipay ug ang among gugma nga imong gihatag kanamo, amo usab nga nabati niini nga higayon. Lord Jesus, salamat kaayo sa imong pagpakataw niini nga kalibutan. Salamat sa kinabuhi nga imong gipadayag kanamo tungod kay ikaw nakita namo nga anaa kanunay nagatan-aw ug nagaatiman sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa matag adlaw. Lord, niini nga kabuntagon sa among pagsimba, hinaot nga kami mahimong takos diha sa imong atubangan. Ug salamat kayo Ginoo sa imong pagpukaw kanamo nining sayo nga kabuntagon sa among pagdumdum diha sa imong pagpakatao alang kanamo paghatag sa imong gugma dinhi sa kalibutan. Himuak kami nga takos karon Ginoo, dawata kini ang among pagsimba agig pagdumdum sa imong gibuhat kanamo diha sa cross nga ikaw nagaluwas sa among mga sala niini nga kinabuhi. Ginoo, salamat kayo sa tanan ug ikaw malipay niini nga pagsimba. Ug kami nga naminaw bisan
diha sa pulong bisan sa pag-awit, ikaw na himaya. Tungod niini, ikaw among gipasidunggan, tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Manglingkod ang tanan. Jesus was born to bring light and love. Sometimes we choose darkness instead of light, selfishness instead of kindness. Let us talk with God honestly, knowing that God loves us and forgives us. Let us pray in unison. Loving God, even Even in on this this day of joy, we confess that we have not always lived as children of the light. We have allowed fear, indifference, and self-interest to dim the radiance of your love. Forgive us, restore us, and help us welcome Christ anew into our hearts and into our world. Amen. Our great God and Savior, Jesus Christ, gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself our people that are his very own, eager to do what is good. Thanks be to God for his inexpressible gift. Amen. Manindog, manindog tang tanan alam sa atong pag himamat sa matagusan ni ining adlaw sa Pasko. Malipayong Pasko sa tanan. Awit sa kalipay, diha sa Ginoo. Moawit sa kalipay, diha sa Ginoo. Good morning. Dayon Good morning, everyone. Musalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Alleluia. Usayaw. Sayaw sa kalipay, diha sa Ginoo. Mosayaw sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon na ang Diyos, mosalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Alleluia. Mupakpak. Mopakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mopakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon na ang Diyos, musalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. For the last time, Alleluia. Moawit. Moawit sa kalipay, diha sa Ginoo. Moawit sa kalipay,
morning, everyone, and Merry Christmas. Jesus is to be praised. Jesus alone, the Savior who came to this world to save us. And we already received the gift of salvation, and that is a great gift to every one of us who believes in the Savior. Amen? So, Merry Christmas, everyone. And be reminded, the center of this day is not all about food, it's not all about parties, but Jesus, diha sa atong mga panimalay, diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. God can see our hearts, how we celebrate the birth of His beloved Son. And that is the most important that we should bear in our hearts, in our mind, that every time we celebrate Christmas, no other name above all name, only Jesus is the reason for the season. Praise God, and all glory and honor and the worship belong to Him alone and alone. So sa atong mga announcements, this Sunday, ang atong last Sunday of this year, umapasalamaton kita sa Ginoo sa pipila na lang ka mga adlaw na nabili nining tuig 2025 nga padayon ang Ginoo nag-sustain kanato ania pa kita karon nakita ining usa ka malipayon nga adlaw. But dili lang kani nga adlaw malipayon kita na naman si Kristo sa atong mga kasing-kasing na ba? So every day is a joyful day and every day is Christmas Day. Sa gihapon ang atong simba sa sayong buntag sa Sunday, and this Sunday will be our church workers Sunday. Atong pasidunggan, labos tanan atong mga pastors o sa nang gitrabaho, regular, alang ang atong mga buluhaton or mga pagpadagan sa opisina o sa tanan para sa mag-alagad sa ato ang Ginoo. O ang ato usab nga simba sa New Year, December 31 at 9 a.m. December 31 New Year worship at 9 a.m. And today, after our breakfast, the CWA will have a fellowship upstairs at the CEDC Hall at 10 a.m. So pwede na rin natamuli, diretso na tagsaka sa taas sa atong semi-annual and Christmas fellowship. So other announcements? Wala na. So padayon ta sa atong pagsimba. Thank you and God bless us all. Malipayon punta nga atong ipahibalo nga maayo ang resulta sa atong Christmas concert nga atong gipatigayon ni atong Sabado. Na reach na nato ang 400,000 marks nga revenue, and maybe there are still coming. So atong palakpakan ang Ginoo ana nga kalampusan. Magampo ta. The day of joy returns, Father in heaven, and crowns another year with peace and goodwill. Help us rightly to remember the birth of Jesus Christ, that we may share in the song of the angels, the gladness of the shepherds, and the worship of the wise men. Close the doors of hate and open the doors of love all over the world. Let kindness come with every gift and good desires and every greetings. Deliver us from evil,
by the blessing that Christ brings, and teach us to be merry with clean hearts. We also pray, O God, that you will open our hearts and mind with your word to be delivered by our pastor, Reverend Noel Villalba. May we also pray for our brother Filipinos who are braving the different onslaught of calamities, heavy rainfalls, earthquake, fire, and even the calamity of poverties. We pray for our OFWs, the migrant workers. Some of them celebrate Christmas alone, away from their family. May your Spirit, O God, be with them. May they find happiness with their co-workers and friends abroad and in any places they are with. We also pray for the effects of the calamities to caution for every suffering that they suffer. On this celebration of Christmas Day, make us happy to be your children. And even, Lord, we pray for our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries this week. Crisel Jane Llanos, Carla Angelen Mongado, Diane Maridel Babia, Susana Llanos, Pilmar Talido, and for those celebrating their wedding anniversaries, Mr. and Mrs. Ike and Lilibet Igpalina, Mr. and Mrs. Julius and Catherine Ranyen, may you add more sweetness and happiness in their living. And we consider also to pray for our brothers and sisters. Some of them are with us today who are having illnesses, and most of them are in their sickbed, in hospitals, and in their homes, like Georgian Arlan Umboy, Roland Miro, Felicidad Udango, Mario Rara, Lourdes Basalo, Idna Arisa, John Mungado, Rot Calo, Steve Parunda, Urbano Lagrama Jr., Rachel Jane Bertoldo, Sulpicio Leoniro, Clarita Leoniro, Rosemary Ilyar, Edgardo Espina, Rolando Bicero, and maybe some we do not remember, but we know, O God, you remember all of them, our brothers and sisters in need. We continue to pray, O Lord, that this Christmas celebration will bring happiness to the children, even those abandoned children in the street, and those who are wishing to have a joyful Christmas, but their wishes are impossible to be attained due to some reasons. And may the Christmas morning bring us to our remembrance of grateful thoughts, forgiving and forgiven. In Jesus' name we pray. Amen. All Mary's
those who are able will please rise as we read the scriptures found in the first reading from the Old Testament is found in the book of Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and his name will be called Emmanuel, God with us. The second reading is from Matthew 1:23, New Testament reading. Behold, the virgin shall be with child and shall bring forth a son. They shall call his name Emmanuel, God with us. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Amen. Let's be seated, please. Bago pa lang good na succeed.
Palagpakan nato otro ang choir nga Banggiitan. Nakapasar na ni sila sa public dito sa Urios. So, palakpakan nato sila. Madyaw nga hinaat, maayong buntag, na bagabigat, magandang umaga. Good morning. Wala ko manghinambuga sa akong mga nahibawaan kay sige man ko bal ang among pamilya balhin-balhin. Puyo na pud mi dito sa Northern Luzon, puyo na pud mi sa Butuan o Cebu. Maupay nga aga haiyo nga tanan. So mao na nga daghan kayong mga dialects. Mga igsoon, ang atong pamalandong karon buntag, simple lang mangyod. Ang ato lang pamalandong, unsa mangyod kining story sa pagkatao sa manluluwas, Messiah, the birth of the Messiah. Ang atong concert theme, proclaiming the birth of the Messiah today. Atong kinahanglan sabton unsa ning Messiah, unsa ning pasabot niini, asa na gikan nga pulong. Og dili nasayod naman ta niini sa pagbasa nato sa Biblia, pero ato lang balikon aron masabtan gyud nato ang lalom nga kahulugan niining pagkatao sa Mesiyas. Okay? Ang katawhan Israel ug ang Dios Jehovah, Yahweh sa uban, doon nagyoy kasabutan nga gihimo sukad sa sinugdanan, panahon ni Abraham, panahon ni Moises, panahon ni Haring David, na ay gitawag nga covenant or kasabutan. Basically, ang pasabot ni ining covenant, ako ang inyong Diyos, higugma ang Diyos, usa lamang ka Diyos, walay lain, ug ako ang inyo, ang kamo mahimong akong katawhan. You will be my people. I am your God. You will be my people. That means I will take care of you. I'll bring you out of the land of bondage in Egypt, in Babylonia, in Assyria, wherever, because I love you, I am your God. Muna siya ang covenant, no? Sa lain-lain nga katuigan, kana nga covenant, repeat nila o litok nga kita mga anak sa Diyos, kita mga pinili sa Diyos. We are the chosen people of God. Therefore, let us obey His laws. Nahimo na nga, ingon ana ang kuan tungod kay sa panahon ni Moises, wala may 10 commandments pa niadto. Niadto siya sa Sinai, aron nga, Lord, unsaon man ako nag-manage kining mga tao nga lahi-lahi man o una-una. So, gihatagan siya sa 10 commandments. After that, 10 commandments, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make any graven image to worship. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember to keep the Sabbath day holy. 6 days you will work, but on the 7th day is the Lord's day. Honor your father and your mother. Do not kill, do not steal, do not bear false witness against your neighbor. Do not covet your neighbor's goods. Do not bear false witness. Ayaw pagpamakak. Do not bear false witness against another person. Kanatanan mga kasabutan nga 10 commandments gikan sa Dios, og ang tanan nga mo tuo sa Dios, si Jehovah, si Yahweh, musunod niya na. No, og naay paagi nga kung mulapas mo niya nga balaod, disiplinahon mo sa hari, sa pari, sa mga kaparian, sa mga ginikanan. No.
That is how this religion has continued until today, which is almost 5,000 years ago, nagsugod. No? But then, ang nahitabo, nag-promise ang Ginoo nga hatagan niya ang mga kaliwat ni Abraham o promised land, kanang gisaad, no? Promised land. Kaya wala man sila yuta, sige man sila suri-suri, ingon ana, magdala ang ilang mga karnero. I will give you a land flowing with milk and honey. Ingon sa Ginoo. O mauna ang gitawag nga Israel. No? O gawas sa Ten Commandments na yung mga other laws sa Leviticus, sa Deuteronomy, nga giya sa mga tao alang sa pagtuman sa covenant, sa kasabutan between God and the people. Kung makasala ka, mauni ang imong buhaton. No? Ug ang Dios mopasaylo sa imong sala. That's why you have to come to church kay sa synagogue o sa temple diha man ang atong pagtug-an sa atong mga sala o aron nga mauli ang covenant, ang kasabutan. Ma-reconcile nato ba ang differences nato? We have to confess our sins. Apan, niabot ang panahon nga, niabot na sila dito sa promised land, unya na naggira man to na may mga occupants dito nga lain nga mga tao, pinaagi ni David nga usa ka maayo, Gideon po, Joshua, mga maayong generals na establish nila ang Kingdom of Israel alang sa 12 tribes of Israel. O nag-ingon ang Ginoo na si David is a man in my heart's favor, and I will see to it that his kingdom will live forever and ever. Okay? Mo na iyang promise. His kingdom, that kingdom of David, ang inyang linya sa mga anak, apo, ingon ana, magpadayon hangtod sa kahanturan. Okay, that is the part of the covenant, kasabutan. So, salig ang mga Israel nga, dili gid sila bayan. Pero nahitabo nga, nagkaaway-away, wala na musunod sa balaod. No? Ni supak na ang uban. Og dili lang ordinaryo nga tao, mismo sila David. Si David nakakommit og adultery. Usa man na kabalaod niya, thou shalt not commit adultery. Do not take the wife of your friend for yourself. Si Bathsheba, dili man na niya tinuod nga asawa man na ni limot ko sa ngalan adtong Uriah, katong general sa Israel. So unsaon man sa Dios nga ang iyang favorite nga son nakasala man. Oh? Ug human ni David si Solomon daghan kaayong asawa o ang tanan nga asawa niya lahi ang relihiyon, gihatagan niya og luna didto sa templo nga iyang gitukod alang sa usa ka Dios, ang mga Diyos. Dili baka masuko ang Jehovah ni ana, ang Yahweh ni ana nga nalapas man ang kasabutan. Nasuko gyud siya og pinaagi sa mga prophet na ingon nga kung dili mo muuli kanako, matilawan yun ninyo ang kasuko sa Diyos. Pila na sila si Isaiah, Jeremiah, uban pa nga mga prophet, mao gyud nagisulti. Niabot ang panahon nga katong 12 tribes natunga ang duha, Judah o Benjamin ni adinhi sa Jerusalem, ang uban Israel diri sa Shechem ang ilang headquarters. Duha na ang sentro. Og dili dugay kining Israel nakig-abin didto sa Syria kontra sa Judah.
ilang igsuon dito sa Juda, sa Jerusalem, kontra na sa Israel o sa Syria, kay nakikusa man ang Israel sa Syria. Mura magbataas ni nga lecture ta. Ako na lang move on sa pag-ingon nga natunga sila. Natunga ang Judah kontra sa 10 tribes. Judah o Benjamin on one side and the 10 tribes on the other. With the help of Syria. No? O kining siya, kaning Judah, nakig-amigo-amigo dito sa Nebuchadnezzar, Babylonia, kay kontra sa kusog nga Syria, kinahanglan nila og kanang mo depensa sa ila, which was Babylon. Pero gilamoy man pud sila sa Babylon, gikuha ang mga hari, gidala dito sa Babylon, na karon Iraq na karon, og dito gipamatay ang kaliwat ni David. Nahuman gyud ang mga kaliwat ni David. Ang Israel nawala na, niadto na sa Syria, karon ang Judah na captive dito sa Babylon. So, ang prophet Isaiah, si prophet Isaiah kato atong unang gibasa, mao'y nag-ingon nga, the Lord is with you, the Lord will give you a sign, a virgin will conceive and will bear a son, manganak, virgin, manganak, no? O unya ang ngalan niining anak niya Emmanuel. Nga ang pasabot sa Emmanuel, unsa man? What is the meaning of Emmanuel? Kanang L diha sa tumoy, God na siya. Emmanuel means God with us. Ang Diyos uban kanato, pinaagi ni ining anak. Mao kini siya ang muluwas kanato. Kay nganong di man luwason nga nag-away naman ang managsuon. Ni depensa naman ang laing nasod kontra sa mga igsuon. No? So ma-imagine ba ninyo ang sitwasyon nga naingon si Isaiah nga giingnan niya si King Ahaz sa Judah. Kaya nahadlok si Judah nga sakupon sila sa Syria o Israel. Sakupon ang ilang Jerusalem. Mga magsuon, sakupon ang templo ni Solomon. No? So, nahadlok siya og niingon si nangutana si Ahaz, unsaon man ni, unsa may kabubuton sa Dios. Ang mga propeta moingon, balik na mo sa Ginoo, kadtong kasabutan. Ilhon ninyo ang Dios lamang, pangayo mo og pasaylo sa sala, o ma-restored, mabalik ang atong relasyon, maura gyud na. And I will give you a sign nga dunay manluluwas nga anak sa usa ka ulay ba ng virgin? Ulay? Oh. Sa Hebrew, kanang word nga virgin is alma. Nabay alma din Alma, ang virgin. So there is a Bible na ingon nga a virgin will conceive. Si Alma mangamkon. No, so nahitabo na nga ang hari sa Israel ay sa Judah. Ngayon nga, tabangi ko, Isaiah. And ngayon si Isaiah nga, I will give you a sign. Nagampo siya, ingon ana, o nagsulti ang Ginoo nga, dunay manluluwas nga ihatag kay kamog, mga gahi yun mong mga ulo. Gahi yun mo. Tagaan mo o manluluwas nga anak sa usa ka ulay nga ang ngalan Emmanuel. So, kana panahon ni Isaiah, 500 years before Christ was born. Pangutana karon, nganong dugay man? 500 years ang usa ni abot si Jesus. That is one of the mysteries ni ining prophecy. No? Naghulat tawon ang mga Israel,
Dugay so ang ilang pagsabot gyud gikastigo gyud ta tungod sa daghan natong sala. Gipaantos gyud ta. Aron dili na ta mo utro ni anang kasabutan nga dili ta mo tuman sa atong parte. No? So mao na ang resulta ni ini nga kuan nga prophecy ni Isaiah. Og karon si Mateo sa 1:23 ni ingon man, the same giingon nga, the Lord will provide a sign of a virgin who will conceive. 500 years later, nalimtan na nga nila tong, wala na may hari sa Israel na anang panahona. Wala na may hari, patay na ang kaliwat ni David. Apan si Jesus, kaliwat ni David. He was born in the city of Bethlehem, the city of David. Ug maupod si Maria, city of David pod. So, nganong nadugay, mao na ang pangutana nato karon. God has His own time. Kita nga mga tao, may nga kadugay ba ni ini? Di na ta mo tuog Dios tungod kay dugay man mo lihok, kay dugay man punta nagbinuang. Basin mauna ang punishment sa atong sala. Ug hangtod dili ta mo tug-an sa atong sala, dili gyud mapasaylo ang atong sala. So that is the long and short of this story. Ang Isaiah nga prophecy niligad og 500 years hangtod ni abot kang Jesus dito sa Mateo nga nag-ingon, gi-remember nila ang Isaiah 7:14, and a virgin will conceive and give birth to a son. Karon na may bag-o nga prophecy sa mga nila John the Baptist o sa mga tao dito sa Judah ni anang panahon. Mao na nga gi-welcome nila ang kamatuoran ni ini na ay meaning ang pagkatao ni Jesus ang manluluwas. Ngano man, naay upat ka reason nga ang natong hinumduman. Una, kanang Emmanuel, tuyo gyud sa Ginoo gikan sa sinugdanan nga mailhan nato ning Dios. Kay ang balaod wala kaayo makapaila ka nato sa Dios. Wala kaayo ang balaod. No? Kay sa balaod, kung nakasala ka, muihaw ka og kanding o baka, mapasaylo imong sala. Yun na naman ang relihiyon sa mga Jewish. So, na-relativize ang sala. Walay conviction of sin. Tanawa, pag ingon ni Jesus nga, ni John the Baptist nga, repent and be baptized so that your sins may be forgiven. Si Jesus nagtudlo nga kinahanglan og repentance. Si Jesus, anak sa Dios, gipadala og siya Dios pod, pero wala siya mo lalis sa amahan nga nagsugo niya nga muanis yuta magpakatawo. No? Wala siya mulalis kay saad na 500 years before ni dawat ang anak sa Dios. No, pinaagi sa balaang espiritu, dawat siya nga siya mo anhis yuta, mo dawat sa tanan kalisod. Ang number one is God with us means nga diri gyud siya mo puyo. Diri sa obrero, sa kanang mga lugar nga lisod kaayo. Diha siyang dili sa palasyo, sa pasungan. Ang Dios nga kagamhanan kaayo matao sa pasungan. Nagpasabot nga gihigugma gyud niya ang tawo kay antuson man niya ang pasungan. Antuson niya para makita nato ang gugma. Antuson niya ng baho nga lugar. So maunay ginapasabot ni ini nga God with us. Aron masabtan nato kutob asa ang Dios, ang gugma sa Dios.
Of course, nahibaluta nga si Jesus nagtudlo, nya gipasanginlan og mga sala nga dili tinuod, unya gipatay sa cross. Ang motuo kang Hesukristo nga anak sa Dios mapasaylo sa sala ug makaangkon sa kinabuhing dayon. Amen? Mauna siya ang gihatag nga explanation sa mga propeta sama ni John the Baptist nga gikan sa panahon ni Isaiah, walay pagbago ang kasing-kasing sa mga tao. Karon miingon si John the Baptist, paghinulsol ka mo, kay kung dili mo maghinulsol, dili dawaton sa Ginoo ang inyong pagsimba. No? So, mao na siya ang, the first thing is, now, tungod kay naanay tawo nga si Jesus, dili na siya balaod-balaod lang, makita man gyud nato, ma-estudyuhan man nato na may mga istorya dinhi sa New Testament, kinsa si Jesus, giunsa niya. That's why Bible study is necessary, kay basig nakaingon mo nga makasabot mo kinsa si Jesus, wala mo magbasa og Biblia. Dili pwede. Kinahanglan mo awit mo og Christmas concert, kagatusan kuan aron masabtan ninyo ang mensahe sa Mesiyas. You cannot ingon nga makasabot mo just by coming to church, not attending Bible study, not attending CYF, UCM, CWA, CF. Dili ninyo masabtan. Kay ang mga tao nga magtutuo, maoy magpasabot sa gahom sa Dios sa ilang kinabuhi. Maoy makakonbinsir sa ato nga tinuod yun. Kay kung gisulat-sulat lang na dito, dili makita sa kinabuhi nato, walay motuo. God is not with us. Nakamatikod mo niya na, usahay makita, layo man kayo ang Diyos nato. Nga naman. Kay wala sila motuo sa kinasing-kasing. Ang ikaduha is, God became a servant. Sobra ka-humble. So this is one thing important sa pagpanganak ng Jesus. Dito sa pasungan, pagka mapaubsanon nga tao, nga dito sa pasungan gipanganak, kinsa may natao ninyo sa pasungan, be? Wala. At least na ay ospital, na ay balay. Kanang puloy-anan sa sa baka o kanding, dito mo natao. You see, that's why ang humility ni Jesus, example na sa how to be spiritually connected with Jesus Christ. Humility. Pagpaubos, dili maghinambog. Dili mo nganong diha man siya. Nganong di man sa palasyo. Naman ko'y balay nga palasyo. Nganong dili man dinhi. Wala man ka dito. Naapoy kabubuto ng Diyos nga ipakita nga ang pagkatao ni Jesus sa pasungan. Aron masabtan nimo kung unsa kadako ang iyang gugma. Dili matiaw ka ng gugma sa Diyos. So, you are convicted of your sin. Kay nganong namatay si Jesus, bayran ang imong sala. Bayran ang imong sala aron makasulod ka sa gingharian sa Diyos. Siya ang mubayad sa imong sala pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. So, ako lang move on pag-ingon mga igsoon na kining birth ni Mesiyas, Messiah ni si Jesus, kitag-an na panahon pa ni Isaiah, pero naghulat siya og panahon nga ang tao maghinulsol o pag-abot sa mga mahinulsulon nga mga tao, gipaabot si Jesus. Didto na tao sa pasungan. Ang iyang tuyo, masabtan nato nga si Jesus nagdala og dakong gugma sa Dios nga magbubuhat sa tanan. Aron mailhan nato kung unsa gyud nang gugmahan na. Pangutana lang inyong kaugalingon. Makasakripisyo ba magpuyo sa pasungan? Nga walay antibiotic pa ni atong panahon? Daghang langaw, daghang mupaak sa bata nga bag-o lang nahimugso. Kung ikaw kuno to, basig di ka mo survive.
Ingon ana mga igsuon, kini nga simbahan nag-ila God with us. And God humbled Himself. He made Himself nothing. Wala siya moingon nga, Dios ko, na ako'y trono diri. Dili ko mo anha diha, nanaugid siya. O ang mutuo kang Jesus mo tugan nga si Jesus anak sa Dios maluwas. Mupasaylo ang Ginoo kaninyo kung mutugan kamo sa inyong sala. Tungod sa gugma nga nagipakita niya dito sa pasungan ug dito sa cross. Mao na ang kahulugan mga igsoon sa Christmas. Merry Christmas sa inyong tanan. Amen. Amen. On this holy day, God has given us the greatest gift of all, His Son, our Savior. As we celebrate this good news, we give not out of obligation, but out of gratitude and joy. In the gratitude for God's abundance, grace, let us present our gifts, our offerings, and our every lives to the Lord. Long awaited, precious promise, Son of God and Son of Man. Heaven's glory in a manger has come to us in Bethlehem. Oh, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, our needs we fall. All we long for, all we needed, shining in the child eyes. Hope forever, that defeated, because of this was falling down. Messiah, Messiah, a baby boy to save us all. Messiah, Messiah, all I need is you. Oh, come,
As we bring our offerings before you, we ask for your guidance in fine-tuning our faith. Help us to trust you more deeply, to step out in faith, and to follow where you lead. May our giving today be an expression of our growing faith in you. Amen. Alang sa pagtapos sa atong pagsimba, awiton nato ang Go Tell It on the Mountain. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains, and Jesus Christ is born. While shepherds gather watching, or silent flocks by night, they go throughout the heavens, that shone our only light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. The shepherds fear and tremble when all above the earth rang out the angel chorus, that hail our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, the humble Christ was born, and God sent us salvation, the blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Heavenly Father, we give thanks to you for your great love through Jesus Christ, your Son, who came into the world, in our world, to show how much he loved us. Lord, we believe that you love us, you sent your Son, and that we have eternal life in faith in Jesus Christ. Forgive us, Lord, our sins. Help us to live in the Spirit as well as in this world, that we may truly reflect your glory. Be with us, Lord, as we continue to worship you and serve you all throughout this year and in the coming years. Now, our Lord the Father, the great Creator, who gave us our lives and who gave us his Son, the peace of our Lord Jesus Christ, who withstood and experienced all the dirt and the sins in this world against him, and may the Holy Spirit be with us and live with us, enlighten our hearts from day to day, now and always. The Father, Son, and Holy Spirit be with us. Amen.